Mga kaibigan, magandang gabi po, ano? At pagpaumanhin ninyo, bago po tayo tumalakay, mga kaibigan, ay ganap na alas 11 tayo po ay magpapaalam maya-mayang konti, no? Sapagkat meron po tayong mahalagang dadaluhan bukas na mamaya po ay ipaliliwanag ko sa inyo. Tayo po ay pupunta doon sa paksa natin, sa ating pangunahing paksa ngayong gabing ito, mga kaibigan. At ayon po dito sa ah, World Population Review, doon po sa kanilang segment ng education ranking noon pong 2021, mga kaibigan. Ang Pilipinas po ay nasa ika-55 pwesto sa 79 na bansa o 79 na bansa na kanila pong sinurvey. Ano? Ito po ay may kinalaman doon nga po sa edukasyon ng bawat bansa na kanilang tinignan. Ano? Alam nyo, dun sa survey, sabi ko nga, 55 tayo o ika-55, lamang lang po tayo ng isang paligo sa Uruguay at 2 paligo sa Morocco. Habang ang Indonesia naman, mga kaibigan, ay lamang po sa atin ng isang paligo dahil ito ay nasa ika-54 na pwesto. So yan po ang kalagayan ng ating edukasyon noong 2021. Ano? Kung hindi ako nagkakamali, ito'y bumaba pa noong 2022 ng bahagya. So kanina, ang dami pong sinasabi nitong si Vice President Toothbrush, si Vice President Sara, tungkol po doon sa mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa, especially diyan po sa sektor ng edukasyon. Isa sa mga pangunahing problema niya ay yung matagal ng kakulangan sa silid-aralan sa buong kapuluan, mga kaibigan. Batang paslit pa lang tayo. Problema na ng Pilipinas yung kakulangan sa classrooms, mga kaibigan. Pero nakakapagtaka, ang dami ng magnanakaw ang pumasok at lumabas ng kulungan at yung iba nahalal pa nga muli. Pero yung problema sa edukasyon, yun pa rin. Hindi nyo ba nahalata? Yan pa din yung mga pinag-uusapan na problema dyan po sa sektor na yan. So, sa isang talumpati po kaninang umaga, sinabi po ni Toothbrush na si Toothbrush din po ang kalihim ng Department of Education. Ano po? So, anya, bulag hindi naman daw po anya bulag ang kanyang tanggapan sa mga problema ng kakulangan ng mga classrooms. Sabi niya, hindi naman kami bulag dyan, nakikita naman namin yan. Hindi lang kakulangan ng classrooms, kung hindi maging yung mga sira-sirang mga classrooms na sa tagal na panahon ay hindi na po nakukumpuni o nare-repair. Yan po ay nakakalat sa buong bansa, mga kaibigan. Pero sa mga engot po, magandang pakinggan yung ganyang klaseng talumpati ni Toothbrush, mga kaibigan. Pero ang tanong, totoo bang meron kang malasakit? Yan ang malaking katanungan natin dito sa palatuntunan ito. Ikaw ba talaga, pag sinasabi mo yan, nagmamalasakit ka ba talaga? Isipin nyo, itong si Toothbrush, naging mayor naman ito ng Davao, hindi po ba? Kaya siguro, dapat, bukod sa sinasabi niya yung mga talumpati niyan, ilahad niya sa bayan kung ano ang nagawa niya mismo dun sa Davao para tugunan yung problemang pinag-uusapan niya o yung topic na kanyang inire-raise o yung pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Yun po yung kakulangan daw ng mga classrooms sa buong Pilipinas at saka yung mga sira-sirang mga classrooms sa iba't ibang lugar dito po sa ating kapuluan, mga kaibigan. So, karamihan kasi ng mga bagong school buildings, kung para lang po sa inyong mga kaalaman, mga kaibigan, karamihan sa mga bagong school buildings o mga classrooms, yan po na itinatayo po doon sa mga liblib na lugar ng ating bansa o pati na yung mga nire-repair. Yan po ay galing po sa inisyatibo
ng iba't ibang grupo. Maaring pribadong sektor o yung iba naman po ay galing po sa mga grants ng mga foreign governments na nagdo-donate ng school buildings dahil pumupunta sila sa mga kanayunan, nakikita nila yung kakulangan talaga. Especially dyan sa Mindanao, kung saan nanggaling ito si Toothbrush, mga kaibigan. Ang dami po talagang kakulangan dyan ng mga school buildings, classrooms. Kaya yung mga bansa, yung mga foreign governments, tuloy-tuloy sila ng pagdodonate dyan. Pero siyempre, hindi naman po dapat sila ang inaasahan natin. So, ang pinakamalaking kaipokrituhan po rito sa sinasabi nitong si Toothbrush, sa usapin po ng kakulangan ng silid-aralan, mga kaibigan, yung pagbibigay niya ng priority tungkol dito sa sarili niyang intelligence funds. So, magkano po ang intelligence funds ni Toothbrush, mga kaibigan? 500 million dun sa Office of the Vice President at 150 million para naman po dun sa kanyang isang portfolio o yung tanggapan niya bilang kalihim ng Department of Education. So, ang suma total po ng intelligence funds na yan ay 650 million. So, sa ngalan ng kanyang pinaglalaban, mga kaibigan, inuuna niya pa yung paglaban kuno sa paglaganap ng komunismo. Bakit hindi niya unahin yung edukasyon, hindi ba? Kung talagang siya ay sincero dito sa sinasabi niya. Bakit di mo unahin yung karunungan na ibabahagi natin sa mga kabataan para pag silang lumaki, hindi sila maging tanga? Yan po yung lumalabas na naging viral video yata nung mga nakaraang araw, yung pinakikita nitong si former Senator Trillanes, mga kaibigan. So, yung 650 million na yun, mga kaibigan, alam nyo ba, makakagawa yan ng daan-daang classrooms, maging ng school buildings kung gugustuhin lang nitong si Toothbrush. Bakit kailangang unahin mo pa yung paglaban sa komunismo? Hindi naman yan ang tungkulin mo. Yan ay tungkulin ng armed forces at saka ng iba pang ahensya na nagtatalaga para sa peace and order. Hindi po ba? So, mga kaibigan, yan tuloy paglaban sa komunismo na yan. Sa paningin natin, ginagawa na lang pera-pera yan, mga kaibigan. Ginagawa na lang pagkakaperahan ng ibang mga grupo at individual dyan. Kaya nga, sa kabila ng nitong mga paglaban na ito, hindi nyo ba napuna, dumami yung mga nagsasalita laban tungkol dito sa red tagging? Bakit? Hindi po ba? So, sa totoong usapan, ang kaya lamang apihin ng mga ito ay yung sarili nilang mga kababayan, yung mga maliliit, nilulupig at pinararatangan ang mga kapwa nila na ang mga ito ay komunista, nilalagyan ng red tag, mga kaibigan, dahil hindi nila mga kaalyado ang mga ito. Yun lang naman po yung simpleng paliwanag dyan. Kapag kalaban nila, nilalagyan nila ng red tag. Di ba? Ganyan nung ginawa nila nung eleksyon, katakot-takot na red tagging ang ginawa nila. Kay Vice President Leni lang, mga kaibigan. Hindi po ba? So, bakit ang pinagtataka natin, kung talagang sincere itong mga to, red tagging kayo, edukasyon, bakit yung pinakamalaking komunismo sa buong mundo na nananakop ng ating mga karagatan dyan po sa West Philippine Sea ay hindi nyo magalaw? Yan nga yung pinakamalaking komunismo, mga kaibigan. Hindi po ba? Ang masakit pa, hindi nyo na nga magalaw, kinaibigan pa. Hindi ba? Ni hao, gong di. Hindi po ba? So, tigilan na natin yung pagiging impostor. So, isa kayo impostor. Kunyari, lumalaban kayo sa komunismo. Ang kaya nyo lang duruin o takutin ay yung sarili ninyong mga kababayan. Lalo-lalo na yung mga walang kakayanan. So, kapag hindi ninyo pakapareho ng pag-iisip, hindi ninyo pareho ng politika, nilalagyan nyo ng tagging. Ganyan po kasimple ang nangyayari diyan sa paglaban na yan kuno
sa komunismo. Eh, tagal-tagal na natin ginagawa yan, mga kaibigan. Parang kung pakikinggan natin sila, hindi nababawasan, lalo dumadami, hindi po ba? Bagamat ang ginagastos dito taon-taon ay bilyong-bilyong piso. O aminin na natin na ang tunay na dahilan, kaya ganito yan, kaya ganito kahirap yung ating sektor ng edukasyon. Ito, tapatan na tayo. Hindi naman yan kung sa ano-anong dahilan, walang budget. Hindi po yan. Ang tunay na dahilan dyan ay dahil po sa laganap na korupsyon sa ating bansa. Yan po ang tunay na dahilan kung bakit napakababa po ng ating sektor ng edukasyon. Isipin ninyo, ang bilyong pisong pera ng bayan, pinagpaparti-partihan ng mga politiko. Lalo na itong mga political dynasty na siyang dahilan ng pagbagsak ng mga sektor gaya ng edukasyon. Puro lang kayo kwento, wala naman kayong wenta. So, huwag na tayo magmaang-maangan. Isi-simplify natin yung pinag-uusapan natin. Ito, kailangan natin itong bigyan diin palagi para makita ng mamamayan kung saan napupunta ang kanilang kwarta. Isipin ninyo, ilang porsyento ang actual na napupunta sa mga proyekto kapag binawas mo ang kurakutan sa gobyerno. Alam nyo, easily, questionable kung saan napupunta ang 45% sa mga proyekto. Minsan, sinabi ko na sa inyo, magsimula tayo sa local government, mga kaibigan. Kailangan ito, paulit-ulit nating i-emphasize para maintindihan natin kung saan tumatapon ang pera na dapat ay binubuhos sa mga napaka-importanting sektor gaya ng edukasyon at kalusugan. Magkatambal po yan para maging masaya ang isang bansa. Hindi ko sinasabing yang dalawa na lang na yan, pero yan yung premyadong sektor na dapat pagtuunan ng pansin ng bawat gobyerno. Pumunta kayo sa mga first world countries. Diniscuss na natin dito yung sa Finland, sa Canada, maging sa Australia, sa New Zealand. Ang kanilang pangunahing bentahe ay yung kanilang health and education sector dahil maganda nga ang delivery ng serbisyo. So, sinabi ko nga easily, 45% ang nawawala per project. Baka kapag nawala yung porsyentuhan na yan, yung 45% na sinasabi ko sa inyo, naglalaro po yung range na yan from 40 to 45. Pag ubod na talaga ng walang ya siguro yung namumuno sa isang lugar, baka umabot pa po sa 50% yan. Isipin ninyo, may contractor pa. Paano kung yung contractor ay kailangan kumita ng 20%? Isipin ninyo, 30%. Ano pang klaseng project yung matitira sa inyo? Hindi po ba? So, ito, sinasalamin lang ng mga sinasabi nito si Toothbrush ang laganap na kaipokrituhan sa gobyerno. Isipin mo, pag-upo niya, ang inatupag niya kagad, mga kaibigan, ang focus niya kagad nung kanyang tanggapan ay yung Intel funds. Imbes na isipin mo, education ka, mas inisip mo pa yung, hindi, lalaban tayo, ilalaban natin yung mga, yung komunista, dahil dumadami sila, naapektuhan yung mga estudyante, nagre-recruit sila dyan. Inunan niya pa yun kaysa doon sa kakulangan ng mga classrooms. Trabaho nga ng ibang sektor yan, trabaho ng militar yan, trabaho ng ibang, mari ng pulis, o ng ibang ahensya ng pamahalaan, pero hindi po ang Department of Education. Di magturo kayo, pero hindi gagamitin sa intelligence. Yung hindi yan para sa intelligence funds. Maraming pwedeng pagbuhusan ng pera, yan pong mga intelligence funds na ginagamit ninyo. Isipin mo, 650 million sa 2 tanggapan. So, intelligence fund. Marunong din ito mga magugulang din. Wala nga namang audit, hindi ba? Simpleng-simple. Alam nyo na. So, ito naman po mga mambabatas, isipin ninyo. Tinalakay kunyari yung intelligence funds ng tanggapan ng pangalawang Pangulo, gayon din nung kanyang inuukupahang Department of Education. Pero halos walang kumibo, mga kaibigan. Maliban dito kay Senator Risa Hontiveros
at saka yung isang, hindi ko malaman kung totoong oposisyon ito, itong si Coco Pimentel, ano? Oposisyon o pakawala, hindi ko alam. Kasi pabali-baliktad ito, hindi ko maintindihan ang totoong pagkatao nito eh. Kaya tayo questionable kapag naririnig natin to, bagamat magkaminsan ay maganda yung sinasabi, kaya lang nauuna sa atin ang pagdududa kapag nagsasalita ito. Sapagkat isa ito sa tumangkilik doon sa nakaraang ang administrasyon na ang naging polisiya, mga kaibigan, nakita nyo naman, hindi po ba? Anyway, yun nga, sinasabi natin, itong mga mambabatas, hindi nagsikibo nung sila po ay tinatalakay itong mga intelligence funds nitong si Toothbrush, mga kaibigan. Bakit? Kasi naman, di ba? Kahit sila, sa kanilang mga budgets, may mga nakatagong mga pork barrel ang mga yan na nilalagyan na lang ng ibang mga pangalan, iniiba-iba para malito po ang taong bayan. Dito talaga sa atin, ang style dito, mga kaibigan, lituhan. Lilituhin ka rito sa dami ng issue. Magpapalabas ng isang issue, tapos meron na naman puputok na isang issue rito. Nililituhin taong bayan para ma-defocus kayo. Para magkaluko-luko na kayo. Kaya hindi na natin, alam nyo, lumalabas pa lang issue, tinatalakay pa lang natin, meron na namang lumalabas na isa eh. Hindi ba kayo nakakalata? So, tignan nyo ito Sabi ko kanina, hindi ba kayo nakakahalata? Hindi ba kayo nagtataka? At nagsisimula na naman na maglabasan itong mga bangaw na kilalang malapit sa hari ng mga bangaw doon po sa Davao, mga kaibigan. Alam nyo, nabulabog ang kampo ng mga bangaw nang magpahayag itong International Criminal Court kamakailan, mga kaibigan, na muli nitong bubuksan ang investigasyon ng extrajudicial killings na nangyari po sa Pilipinas mula noong 2011 hanggang 2019 sa ilalim po ni Gong Di. So, nabulabog sila. Kaya eto, naglalabasan na naman ng mga bangaw, mga kaibigan. Nag-iingay na naman. Merong isang kulamnista dyan, mga kaibigan, kung ano, nililigaw niya yung kwento. Dalawa sila nung isang putatsing dun sa Amerika. Ginugulo nila yung kwento. Binabalik nila ro sa Sibuyas para takban nila itong issue ng ICC. Importante itong ICC, mga kaibigan, sapagkat matagal na itong, ibig sabihin, matagal na itong issue na ito na hindi pa nagkakaroon kahit ng panimula. Lalo nang hindi po magkakaroon ng closure ito hanggat hindi hinaharap ng Pilipinas yung katotohanan na sinasabi ng ICC. So, nabulabog sila nung lumabas itong ICC ulit na muli nilang bubuksan. Tila nagpapanik at nabulabog yung mga bangaw, mga kaibigan. Yung mga bangaw ng Davao. So, ito po ang kaso na patuloy, yan pong ICC na yan, tandaan nyo yan po ang issue o kaso na patuloy na pepeste sa kampo ni Duterte at ng kanyang mga minions. Tandaan nyo yan, habang nandyan yung ICC na yan, mga kaibigan, hindi matatahimik ang konsensya ng mga yan. Sapagkat yan, mananatili lang yung kaso na yan dyan, yung reklamo dyan sa ICC, hanggat hindi natin sinasagot yan squarely or directly. Kailangan niya sagutin natin, hindi yung parang binabaliwala lang natin, winawalis natin. Meron namang mga dahilan itong ICC na to May mandato ito, mga kaibigan. Kung sa bagay, kita na naman ng mga bangaw. Isipin niyo kaya naglalabasan ngayon yan kasi naaambunan na naman ng mga mumu, mga kaibigan.
Eto pagkwentuhan lang natin. Pakiramdaman nyo, kasi kailangan sa panahon na ito, sinabi ko nga sa inyo, ito yung panahon ng panliligaw. Nililigaw tayo nitong mga to, mga kaibigan. Eto yung issue po nung ICC, dinadala nila kung saan-saan. Gaya nung dun sa Sibuyas, para mawala ang focus ng taong bayan doon po sa karumal-dumal na war on drugs na kumitil po sa libu-libong buhay doon po sa nakalipas na maraming taon, lalo na nung sa ilalim nitong si Duterte, mga kaibigan. Nililihis nila yan. Isipin ninyo, ang payo ko lang, huwag tayo magpapatangay. Huwag tayo magpapadala sa agenda nila. Dito sa agenda nitong mga bangaw na to, mga kaibigan. Alam nyo, naisip-isip ko tuloy, lalo lang pong kumikinang sa katotohanan ang sinabi ni Ka-Percy bago pa siya pinaslang. Ito po yung may kinalaman doon sa maitim. Sabi ni Ka-Percy, maitim na balak ng ilan na guluhin at agawin ang trono sa Marcos Jr. administration, mga kaibigan. Pangitang-pangita, mga kaibigan Ako, nag-observe lang ako sa social media, tinitignan ko yung takbo ng mga balita, kung saang direksyon dinadala. More or less, magkakaroon na po kayo ng idea na meron pong gustong mag-orchestrate ng mga issue. So, masdanin nyo yung mga trolls at yung mga bangaw dyan sa social media, mga kaibigan. Sobrang active na naman. Today, especially today, mga kaibigan, pagmasdan ninyo. Nakikita ko nga yung ibang mga chat groups pinag-uusapan nila, pero ako'y, kung kayo'y magpapatangay dyan, kawawa naman kayo. Sapagkat nailigaw na kayo. Ililigaw na naman kayo, hindi ba? Nawala na sa focus ninyo itong pinag-uusapang ICC. Mas importante ito, alam nyo kung bakit? Ito, gusto nitong itama yung pagkakamali na nangyari dito sa atin Sino yung mga umahadlang? Tingnan natin. Ang ilan sa mga umahadlang, kagaya ni Enrile. Sus Mariosep, mga kaibigan. Si Tatang Enrile. Ano ba si Tatang Enrile, di ba? Di ba nakulong yan? Kaya lang siya binigyan ng pinalabas dahil sa kanyang katandaan. So ano naging kaso niyan? Hindi po ba plunder? Tapos paniniwalaan natin ito na ang gusto lang mangyari ng ICC, mga kaibigan, ay papanagutin yaong mga nagkasala. Kung hindi nga naman papapanagutin yung mga yan, sino pa ang may kakayahan na mapanagot ang mga ito? At saka paulit-ulit na lang mangyayari yan dito po sa ating bansa, mga kaibigan, kung walang mananagot dito. Ganyan ang nagiging vicious cycle sa ating bansa dahil kayang-kaya nilang paikutin ang batas dito Pero sa ating pag-aanalisa, mga kaibigan, ang kabutihang idinulot nitong issue ng ICC, at least para kay Bongbong Marcos, mga kaibigan, alam nyo, itong issue ng ICC, nagsisilbi itong isang deterrent o pananggalang sa mga nakaambang pagtatangka sa kanyang administrasyon, mga kaibigan. Kaya kung ako ang tatanungin mo, kung ako si Bongbong Marcos, mga kaibigan, sasabihin ko sa kanya, pabayaan mo siyang maglinger dyan, yung issue ng ICC na yan. Huwag ka maniwala dyan sa mga nagsasabi dyan sa paligid. Maganda nga yan para may control ka, may hawak kang bola. Hindi yung pinababayaan mo na yung mga gustong gumiba sa'yo, sila ang may hawak ng bola at sila ang magdidikta kung anong tempo ang gusto nilang isayaw mo. Hindi po pwedeng ganyan. Ikaw ang Pangulo ngayon So magpakita ka
ng liderato ngayon. O, hindi na sila makapagantay kasi dahil alam nila na wala din namang kapasidad at track record yung kanilang queen ng mga bangaw, mga kaibigan. Sa totoo lang po, mga kaibigan, ang dapat lang matakot talaga dyan sa ICC, yung mga taong wala namang ginawang. Ang dapat lang matakot pala dyan, baliktad. Ang dapat matakot dyan sa ICC, mga kaibigan, ay yung mga taong may ginawang katarantaduhan o kasalanan. Bakit ka naman matatakot dyan kung wala kang ginawang kasalanan, di ba? Sagutin mo. O imbestigahan ninyo. Yung problema, mga kaibigan, kaya sila natatakot, yung issue dito na pinag-uusapan, mga kaibigan, krimen laban sa sangkatauhan. Crime against humanity. Yan po ang pinag-uusapan dun sa kaso ng ICC na hindi ma-address dito sa sarili nating bayan. Alam nyo, hindi ako naniniwala dun sa, masyadong maraming magaling kasi rito. Magaling manligaw. Akala mo kung magsalita ng Ingles, akala mo napaka mga pantas na tao, pero pag pinakinggan mong mabuti, mga kaibigan, yung argumento nila ay paligoy-ligoy lamang. Ang intensyon ay i-delay o harangin itong gagawin na investigasyon ng ICC. Hindi ako naniniwala dun sa issue ng jurisdiction in the first place. Dahil sa libu-libong kaso ng namatay sa ilalim ng drug war ni Duterte, ito naman ay totoo. Hindi naman talaga ito nasagot o natugunan ng pamahalaan, especially sa ilalim ni Duterte, hindi nabigyan ng hustisya yung mga pamilya nitong mga namatay na ito. Libo-libo po yan. Wala nga eh. Kaya nga nagtatanong ang ICC, nasan? Nasan ang inimbestigahan ninyo? Nasan ang kaso? Nasan yung mga kinasuhan yung pulis? Nasan? Yun ang tanong lang ng ICC, nasaan, di ba? So, yan ay sa kabila ng puro paasa. Yun na nga ginawa na lang ng gobyerno. Paasa. Magantay kayo dyan. Kunwari, sasagot. Pero wala namang ginagawang aksyon. Pinapaasa lang yung ICC. Dinidelay ng dinidelay. O ito ngayon. Hindi ba ang ginawa nila? Nung masusukol na sila, noong 2018, mga kaibigan, nung Marso ng sumunod na taon, itiniwalag nila ang Pilipinas. Doon sa tratado, noon pong Rome Statute, mga kaibigan, para matakasan nila. Isipin niyo, para matakasan nila yung obligasyon nila, umalis sila, tumalikod sila doon sa ating pinirmahan, nilagdaan at niratipikahan na tratado, mga kaibigan. Isipin niyo yung ginawa nitong mga ito. Nilagay nila sa kamay nila yung kinabukasan ng ating bansa dahil lang sa kanila. Hindi man lang tayo tinanong. Nagdesisyon sila para sa sarili nila. Wala pa nga silang pananagutan na ginagawa. Pero kitang-kita naman lahat yan, dilatory tactic, delaying tactic. Yan ang ginawa ng gobyerno sa loob ng ilang taon nung sila ay tinatanong na ng ICC. So tandaan natin na ang iniimbestigahan lamang po ng ICC ay yung mga krimen na nangyari sa ilalim ng panahon na tayo ay kasapi pa sa Rome Statute. Kailan po yun? Nagsimula po yun noong 2011. Nagkataon, noong 2011 na yun, meron na rin mga kaso sa Davao City ng mayor pa itong si Duterte, mga kaibigan. So, kaya po, nasama from 2011 hanggang 2019 ay iimbestigahan sila. Hindi lang naman yan si Duterte, pati yung mga taong inaakala ng ICC ay merong kinalaman. At saka yan, yung ginagawa ng ICC ay base na rin doon sa reklamong isinampa sa kanila. So, maliwanag po yung, kaya yung jurisdiction, wag nyo nang iligaw ang kwento rito. Meron po talagang jurisdiction ng ICC sa mga panahon na yun, sapagkat tayo ay miyembro o kasapi pa ng Rome Statute during those days o during those period from 2011 hanggang 2018 or sabihin nyo na
hanggang Marso ng 2019, mga kaibigan. Wala namang pinag-iba eh. Ang estilo na ginagamit nitong itong mga lumalaban dyan sa ICC, wala namang pinagkaiba yun dun sa pang-aantala na ginagawa nitong si Gerald Bantag, mga kaibigan, na isa sa mga inaakusahan na nasa likod ng pagpatay kay Kaper Silapid. Ganon din ang ginagawa eh. Nakita ninyo? Hindi ba? Delay. File ng kung anong motion. Wala naman. Wala namang basehan yung mga motion. Basta file lang siya ng file para sila'y makabili ng oras at maantala nila at lalo nilang pasamain ang loob ng pamilya ng mga biktima. So, nakita nyo na merong sistema eh. Ano talaga yan eh? Playbook yan, mga kaibigan eh. Playbook ng mga gago yan, mga kaibigan, yung ganyan. Na ayaw nilang managot dun sa mga ginawa nilang katarantaduhan kung meron mang basehan. Hindi po ba? So, by the way, bukas po, may hearing na naman. Ito pong kaso ni Kaper Silapid, yung pagkapas lang kay Kaper Silapid, ano? Meron pong hearing na naman dun sa preliminary investigation dyan po sa Department of Justice. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kaya po tayo ay magpapaalam ng ganap na eksaktong alas 11 ng gabi para ako po naman ay makapagpahinga rin. Sapagkat kanina po buong araw ay may mga importanteng lakad tayong inasikaso na somehow may kinalaman pa rin dyan sa kaso ni Kapersi at sa yung dito po sa ating programa, mga kaibigan. So, alam nyo naman, sa mga nakaraang buwan, matapos po maghain ng motion na naman for reconsideration dahil dinismiss nga po ng panel of prosecutors yung motion nitong sila Bantag na i-inhibit itong mga prosecutors at gayon din tanggaling sa DOJ yung kaso, ilipat daw doon sa ombudsman. Mabuti ito i-dismiss na ng mga prosecutors sapagkat wala naman talagang basehan yan. Basura eh. Hindi po ba? Ang tawag nga nung abogado natin scrap lang yan. Sabi niya, pwede ka bang kumuha ng basurahan doon? Pakikita ko lang sa kanila na itatapong ko yung kanilang motion doon sa basurahan. Sa harapan nila ay kinalamay na lang natin yung kalooban ng ating abogado, mga kaibigan, para hindi siya magalit kasi nakita ko galit na galit. Pikon na siya doon sa mga pang-delay na ginagawa doon po sa kaso ni Kapersi. So bukas po, hindi ko alam kung anong pang-aantala na naman ang gagawin ng mga ito. Sapagkat inaasahan natin na ang panel of prosecutors ng DOJ ay titindig at magdidesisyon na kung ano ang gagawin namin, kung sila ay magdidesisyon na ba, kung merong probable cause o may dahilan na kung bakit dapat isampa o hindi isampa itong kasong ito sa korte. So yan, bukas titingnan natin kung anong development bukas at kung meron pa silang mga i-resolve na ibang issue. Dahil po yung ating kampo sa pamamagitan po ng aming mga abogado ay nagpahayag na po ng kahilingan na maresolba na nga po itong hinaharap ng panel of prosecutors. Yun nga, kung ang reklamo laban kay Bantag, Zulueta et al. Ay may probable cause o dahilan para maisampa na sa korte, mga kaibigan.